Siguro magugulat kayo kapag sinabi ko sa inyo na may mga punong niyog na ginawang palatandaan ng Yamashita Treasure, sign marker ng kayamanang ibinaon ng mga Hapon noong Second World War. Akin pong ipapakita sa inyo ang video patunay na mayroong mga ganitong klasing sign markers na punong niyog sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Pilipinas. Kaya panoorin po ninyo ang bidyong ito hanggang sa matapos kasi mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Magandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan hinautuntangan na ata sa maayong kahimtang bisang naglungag lang ta og saging kamuti basta kanunay magkauban ang tanan pamilya. Unsaon man ang kwarta kung dili magkauban magkawatak-watak. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayaw na mga Ilocano, ijay Ilocos, ken Cordillera. May ad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa aton mga kauturan sa Bacolod kag Iloilo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakato. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, Borneo, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay ang bidyong ito na patunay na gumamit ang mga Japanese Imperial Army ng mga palatandaan na punong niyog. Punong niyog ginawa pong sign marker sa Yamashita Treasure. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon kung paano, nasaan, paano mahanap ang mga ganitong klaseng marker na punong niyog na naibidyuhan ng ating pong ka-treasure hunter. Ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagko-comments, panonood sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel para umunlad ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay diretso sa atin pong pinaka-topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po dito sa videohan ng ating ka-treasure hunter. Ang katibayan patunay na mayroon nga talagang mga punong niyog na ginawang sign, ginawang marker ng mga Hapon sa kanila pong ibinaong kayamanan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At kalimitan po ito ay matatagpuan sa Visayas at saka Mindanao kasi maraming mga niyog. Diyan sa Mindanao kadalasan napakaraming niyugan sa Davao, sa North Cotabato, Zamboanga, diyan sa Surigao, Bukidnon, marami pong mga niyugan diyan. Gumawa nga ang mga Japanese Imperial Army ng mga palatandaan na mga punong niyog.
So mga punong nyug, makikita natin na nagkadikit, no, nagsanga sa itaas. Kung titingnan natin, para po siyang letter B, arrow, paibaba. Ang mga Japanese Imperial Army kasi ay bihasa po ang kanilang mga sundalo, no, sa mga tinatawag na budding, no. Kumbaga markot, no, kaya nilang imarkot ang mga halaman, no, pagdikitin nila, pagsamasamahin nila. Advance po sila noong time na yun. Yung mga ninuno natin, mga Pilipino noon, noong 1940s, 30s, ay hindi pa masyadong marunong magbading o magdikit ng mga ganyang klase. Pero ang mga Hapon ay marunong na sila, advance po sila sa mga kaalaman, kagaya ng mga electronics at saka iba pang mga siyensya, no, kaalaman ang mga Hapon. So makikita natin, ito pong kanilang video, kanyang bidyong ipinadala ay punong nyug, matanda na. Pwedeng centennial na ito, maabot na ito sa panahon ng digmaan ng Second World War. At ito nga ay may ibig sabihin, no? So ang ibig sabihin nitong kanya pong pinadala, nung parang letter B, ay tunnel, no? Araw ng tunnel. Baluktot pa yung isa, parang binaluktot. So maaring cave entrance, no, tunnel passage, no, daanan sa ilalim, may daanang tunnel. Hindi nangangahulog ang pag nakakita tayo ng ganyan ay automatic na sa ilalim ng punong nyug, no. Pwedeng ito ay markers na mayroong daanan, may lagusan na tunnel. May mga iba pa itong kasama na mga sign markers. Posibleng sa gilid ng creek, no? Sa gilid ng sapa. Connected yung tunnel or cave na ginawa ng mga Hapon doon po sa tinutukoy ng parang letter B, no? So sign markers lang yun na mayroong lagusan sa ilalim, may daanan. At marami pa yung mga kasamahan na kagaya ng mga heart shapes, triangles, no, mga pagong o kung ano pa mang mga itsura ng pyramid na ginamit po sa tinatawag ng The Mountain Treasures. Ang The Mountain Treasures ay kalimitan pyramid ang kanila pong mga inilalagay. At yung pong mga kasamahang mga sign markers ay mga may mga ibig sabihin lang yan na may mga daanan, may mga lagusan, may mga tunnel sa ilalim. Hindi nangangahulugan automatic sa ilalim kaagad. So mali po yan. So yan po, yan pong kanyang pinadala ay may daanan sa ilalim. Yun po ang sinasabi, yung sign markers na yan. So mapagod ka kung sa kakahanap mo dyan sa mga punong nyug na yan na nag-iisa na mayroong letter B. Akala mo mayroong automatic, mayroong kaagad dyan. Maliban na lang kung yung tinuturo niya sa ilalim, yung puno niya may parang drilled holes. Yan po ay nagsasabing dyan, no? Dyan sa puno. Maaring may dinaganan na parang box na bato nandoon sa loob, no? Nakabalot doon. So magulang, mautak ang mga Hapon. So, hindi lang yan ang mga niyog. Hindi lang ganyan ang ginawa ng mga Hapon. Mayroon din silang mga triangles na mga punong nyug, no? Mga purmang naka-triangle pagkatanim. At yun nga ang recovery niyan kapag pantay ang sukat sa gitna at kapag hindi pantay ang sukat ng triangles, no? North, east or sa west, no? Dalawa sa gilid. 30 to 50 meters, no? Yan po ang mga nadiskubre ng ilan po sa ating mga kababayang treasure hunter na nakadali na, no, nang nasa triangles na mga puno. May mga iba pa punong manggay, nakalinya, punong duhat, naka-triangle, punong sampalok, no. Yan po ay mga palatandaan ng Yamashita Treasure. Paano natin nasabi yan? Kasi may mga kasamang mga bato na may mga nakaukit na heart, mga triangles, mga pagong, mga kung ano-ano pang mga squares na gold bars, parang mga box na bato.
So patunay no na may mga nakatago sa area kasi may mga kasamahan pa bukod sa puno. Kasi minsan masasabi natin para tayong nababaliw na nagsasabi tayo ng ganyan na wala tayong pruiba, no? Pruiba yung mga batong nakaukit. May mga inukit na mga kung ano-ano, mga hinugis na mga hugis puso, triangles, mga squares. Para saan yun? Alangan naman gagawa ang mga ninuno natin ng mga ganon, mga sinaunang tao, magpagod sila na huhukay sila ng ganon, gagawa pa sila ng mga bato, at isa pa, hindi marunong gumawa ng mga bato ang atin pong mga ninuno nung unang panahon. Hindi sila marunong mag-carve ng mga bato, maliban na lang yung mga siguro yung mga bihasa natin ng mga ninuno nung gumagawa nung mga estatwa noon, marurunong sila. Yung mga naglililok ng mga ginto nung unang panahon, marurunong sila. Pero yung mga triangles, squares, no, pagong, snake's head, mga ahas, kung ano-ano pang mga animal characters na ginawa ng mga Japanese Imperial Army na palatandaan, yan po ay talagang gawa ng mga kamay ng mga Japanese bilang tanda sa kanila pong iniwan na mga kayamanan, no? Kasi pag binalikan nila yan ang kanilang mga tinitingnan, ito pong mga bato. Kung kapag nawala kasi ang puno, kagaya ng mga punong nyug, pwedeng mabuwal yan sa kidlat, no? Pwedeng mabuwal sa tao, putulin. Pag nawala na, di wala na yung punong nyug na palatandaan. So may nilalagay pa sila, binabaon sila dyan sa ilalim na kasama, no? Nakatriangle ng mga bato rin, or bato rin na parang aro, no? Sa ilalim ng punong nyug. So may mga kasama, yun po ang patunay na legit na totoo yung Yamashita treasure na nasa mga punong nyug. Mga palatandaan yung punong nyug. So kapag ang punong nyug nandyan, no, distansya yan, no? Pwedeng ilang meters, no? 30 to 50 meters, 100 meters mula po dyan sa kinaroroonan ng nyug. Kasi yung nyug parang tanda lang yan na hanapin mo pa yung mga kasamahan na mga Yamashita treasure. May mga treasure dyan. Tanda lang yan na may nakabaon dyan sa area. Pero hanapin mo talaga yan. Hindi po pwedeng tumatik kaagad, pagdudahan mo kaagad sa ilalim ng punong nyug, no? So hahalughugin mo yung paligid dyan. Maraming nakabaon dyan na mga hidden treasure marker na direkta doon, no? Nung mga nakatago kasi, pag diniskubre mo yun yung mga sentro minsan, no? Sentro doon sa pinaglagyan ng treasure kasi nakatago, no? Hindi expected, no? Yung araw na yun na bato pailalim. So nandoon pala yung sikretong chamber sa Yamashita treasure. So sana po ay nalinawan tayo, no, na mayroong mga ganitong klase na bidyuhan pa. Mayroong mga palatandaan ng Yamashita treasure sa kabundukan ng mga punong nyug. Kaya halughugin nyo na dyan sa mga kabundukan, sa lugar ninyo, sa probinsya, yung mga puno ninyo, kung nakaabot yan sa gira ng hapon, tapos naka-triangles, tapos may sanga sa itaas, nagsanga, no? Parang aro, magduda ka na, at may mga kasamang mga bato na may mga nakaukit, no? Yan po ay palatandaan ng kayamanan, Yamashita treasure. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy kayo, no? Nagkaroon tayo ng idea sa tungkol po sa mga kayamanang itinago ng mga Japanese noong Second World War dito po sa sarili nating bayang Sinilangan, no? Pilipinas, atin lamang inaapak-apakan. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nakatulong ito pong ating video. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.